Nako po, eto, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa naging pahayag po ni Attorney Lorna Capunan po, Isa hong kilalang abogado po, mga kabida. Okay? Meron kasi siyang prediction, alright, kung saan po, mga kabida, 100% daw, siguradong konbiktado na raw ito hong si Sara Duterte dyan po sa Senate Impeachment Court. Ang dami hong nag-react po dito, mga kabida, dahil unang-una, bago lang po lumabas yung probable cause mula sa House Committee on Justice. Hindi pa nga nakarating po mga kabida sa House Plenary. Okay? Kung saan po doon ho ang crucial po mga kabida po. At in fact, meron nga umugong na balita po na meron na raw nag-withdraw ng mga kongresista sa kanilang authorship po mga kabida dito ho sa impeachment against the Vice President, mga kabida. Gusto hong ipabura yung kanilang mga pangalan dun ho sa listahan po, mga kabida. At posibleng mamimili group po yung required number po, na 106 congressmen, okay, na ni-require para ho bumoto dun ho sa impeachment. At yung articles of impeachment po ay mai-transmit dun ho sa Senado, mga kabida. Kaya nga very crucial po ito hong May 11 kung saan po nakatakdang magbotohan po ito hong mga mababatas, mga kabida. Pero dito ho sa pahayag po ni Attorney Capunan, tila sigurado na po siya na konbiktado ito hong si Sara Duterte. Kahit na po medyo alanganin pa po kung makarating ba yung impeachment complaints against the Vice President dyan po sa Senate. Alright? At dahil dyan, mga kabida, sinupalpal po siya ng isang abogado po, mga kabida, po. Tila premature yung kanyang prediction po, mga kabida. Abogado pa naman, pero ang kanyang binasihan po, mga kabida, dito, yung probable cause lang po, ng House Committee on Justice. Hindi pa nga nag-submit po ng kanyang ebidensya po, ito hong si Sara Duterte, tapos one-sided na po, ito hong si Attorney Capunan po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, mga kabida, ito hong portion po ng article ni Attorney Anthony Lodalve Vista po, mga kabida. Kung saan po, sinupalpal po niya ito hong si Attorney Capunan, mga kabida. Eto, by Anthony Lodalve Vista. Ayan. Attorney Capunan's declaration that Vice President Sara Duterte faces a 99.9 or even 100% likelihood of conviction is legally careless. Careless nga di ba? Hindi pa nga nag-umpisa yung trial, ganun na po ang kanyang prediction po, Kumbaga, yung decision niya makabida sa kaso po ni Sara Duterte. Alright? Coming from a well-known lawyer, the statement carries weight in public discussion. Totoo po yun, May epekto po yun, sa discussion po, in public. Okay? Dahil yun nga ang pinagbasihan lang po ni Attorney Capunan, yung ebidensya na inilatag po, mga kabida, dyan po sa House Committee on Justice. Alright? One-sided lang po kasi walang ebidensyang inilatag po si Sara Duterte, mga kabida. So doon lang po siya nagbabase, doon ho sa kanyang desisyon, sa kanyang prediction po, mga kabida, po. Okay? That is precisely why it deserves sharper scrutiny. A lawyer should clarify constitutional limits, not convert an uncertain impeachment process into a political prophecy. Malinaw po, yung ginawa po ni Attorney Capunan, isa hong political prophecy po yon. Hindi ho siya nagbabase ho sa ebidensya po, mga kabida. Kung nagbabase mo po siya sa ebidensya po, mga kabida, one-sided po, Okay? Yung ebidensya na inilatag lang po, ng mga witnesses dun ho sa House Committee on Justice. Yun yung pinagbatayan po niya, mga kabida, po. So, ang ginawa, isa hong political prophecy po yon. Hindi po nagbabase sa legal, mga kabida. Okay, ito. The first problem is timing. The impeachment process has not yet reached the point where conviction can even be seriously predicted. Alright? Yung stage kasi, mga kabida, kung saan po, pwede mong masabi na baka ito may kasalanan po, during the trial na po, or di kaya kalagitnaan po ng trial. Kasi doon mo makikita yung mga ebidensyang ilalatag po, mga kabida, ng prosecution at saka ng depensa. At even then, pwede ka nang
sabi, mga kabida, kung malakas ba ang ebidensyang inilatag po ng prosecution o mahina ba, no? O malakas ba yung depensa po ni Sara Duterte o mahina ba, no, mga kabida? So at that point, pwede ka na makapagsabi po na posibleng makukonvict itong si Sara Duterte. Hindi ho ganito po kaaga, no, kabida. Hindi pa nga natapos yung proceedings diyan po sa House of Representatives, meron ka ng ganong prediction. Okay? 'Di ba? Tapos sinabi mo pa yon in public, mga kabida, po. Alright? So, ito, tuloy po tayo, mga kabida. Before the Senate can try the case, the House must first act in the manner required by the Constitution. A finding of probable cause by a committee does not automatically produce a Senate trial. Kahit na po, meron pong probable cause po na inilabas itong Committee on Justice, it doesn't follow na it will proceed to a Senate trial. Kasi unang-una po, meron pa pong isang stage na daanan po itong impeachment proceedings diyan po sa House. Yung botohan po diyan po sa plenary. At hindi pa po sigurado po, mga kabida, kung papasa ba yun o hindi Kasi gaya na sinabi ko po kanina, meron pong mga umuugong na balita na meron na pong nagsiatrasan po ng mga mambabatas po sa kanilang authorship doon ho sa impeachment against the Vice President. Okay, wini-withdraw na po nila yung kanilang pangalan po doon, mga kapita. So doon pa lang, medyo may problema na po Okay, pagdating ho sa plenary, mga kabida. Okay? So tuloy po tayo. It must still pass through the necessary House process. To speak of conviction before the case is even transmitted to the Senate is to assume the very step that remains uncertain. Kung papasa po sa House plenary, kung saan po ang ni-require na magic number po dyan, makabida, is 106. Kailangan hong makakuha ang House po, makabida, ng 106 congressmen para suportahan ito hong impeachment case ni Sara Duterte papuntang Senado. Kapag hindi ho nila makuha yung 106, mabaliwala po, mga kabida, yung impeachment proceedings. And that's the time, makapagsabi ho tayo, mga kabida, na failure po yung impeachment proceedings sa House of Representatives. Alright? Kapunan's statement appears to collapse three separate constitutional stages into one imagined result. Okay? These stages are the House finding of probable cause, the House decision to impeach and transmit the articles, and the Senate trial followed by a vote. So yun yung proseso po, mga kabida. Dito pa lang sa first stage, meron na pong desisyon si Kapunan. Okay? Diba? So maaga po, premature. Okay? Ito hong tingin po ni Attorney Kapunan dito ho sa kaso po ni Sara Duterte po, mga kabida. Yun kasi yung problema kapag anti-Duterte ka. Kasi po, close-minded ka na mga kabida. Ang nasa isip mo lang, yung mindset mo lang talaga is puro anti-Duterte. Can fail independently, Probable cause does not equal impeachment. Okay? Impeachment does not equal conviction. Conviction requires a separate Senate vote. Ganun po yun, yung stages po niya, mga kabida. Alright? Hindi ibig sabihin, pag meron pong probable cause, may impeach na po sa House si Sara Duterte. Meron pa pong pagdaanan po na plenary malay natin, pagdating sa plenary hindi ho sila makakuha po ng sapat na boto po doon, para mai-transmit yung articles of impeachment doon po sa Senado, So doon pa lang sa second stage, patay na po yung kaso. Patay na po yung impeachment po, mga kabida, Probable cause is only a threshold finding. It means there is enough basis to proceed. It does not mean the evidence is already sufficient for conviction. Yun yung ginawa po ni Kapunan, mga kabida. Hindi po niya iniisip po, mga kabida, na yung probable cause, hindi po yun ibig sabihin na guilty na po si Sara Duterte. Okay? Ang ibig sabihin po ng probable cause, may nakita po ang committee na sapat na dahilan para to proceed
to a full-blown trial. Ganun po yon. Hindi ibig sabihin po mga kabida na malinaw na po yung ebidensya against the Vice President. Yun lang yung ipinagtataka ko po kay Attorney Kapunan kung bakit ganun yung kanyang mindset. Abogado pa man, di ba? Si Attorney Kapunan mga kabida, po. Pero ganun na po yung kanyang mindset po. Alright? Eto. In ordinary legal thinking, probable cause is preliminary. Okay? It is not final. It authorizes further proceedings. It does not decide liability. Totoo yun. Okay? Pag sinabi mong may probable cause, it doesn't follow na guilty na po ang respondent. Na guilty na po si Sara Duterte, mga kabida. So I think doon ho nagdo-draw po ng kanyang line, ito kung si Attorney Kapunan, mga kabida. Kaya nasabi po niya na guilty na po si Sara. Kasi siguro sa kanyang paningin, malakas yung inilatag na ebidensya po, mga kabida. Pero mind you, gaano man kalakas yung inilatag na ebidensya, hindi po guarantee yun, mga kabida. Okay? Na guilty na po si Sara Duterte. Kasi unang-una po, wala hong inilatag na ebidensya bilang counter itong si Sara Duterte doon ho sa inilatag na ebidensya po ng mga witnesses. Okay? Ang impression nga doon ho sa mga witnesses po, at saka inilatag po nila ng mga ebidensya, ang babaw po. Okay? Unang-una, walang authentication. Pangalawa po, walang supporting evidence, mga kabida. Para lang po patunayan na yung ipinakita po nila ng mga dokumento like yung mga bank statements, mga kabida, talagang authentic yun o hindi. Okay, yung claim po ni Madriaga mga kabida na kaibigan po sila ni Sara Duterte, si Pangulong Duterte, kahit man lang corroborative statements mula sa ibang tao, wala Diba? So, paano paniwalaan po yun, mga kabida? Diba? Pero dito, nagre-rely si Attorney Kapunan, mga kabida. Okay? To treat probable cause as proof of inevitable conviction is a serious legal overreach. Totoo po yun. Yung ginawa po ni Attorney Kapunan, sa aking paningin po, mga kabida, legal overreach po yun. Okay? Hindi man ako abogado, pero nakikita ko po mga kabida, dinesisyonan po niya yung isang kaso po mga kabida na hindi pa po nakarating sa tamang venue. Okay? Kumbaga, meron pong isang tao, okay? Tapos, sinampahan po ng reklamo sa polis, mga kabida. Tapos, meron pong witness na siya yung nagnakaw, o gumawa po ng krimen. Tapos, yung isa pong abogado, sinabi na po mga kabida na, guilty ka na. Makukulong ka na. Di ba? Hindi pa nga kinasuhan po ng formal, mga kabida. Tapos, sinabi na po na guilty ka na. Makukulong ka na, di ba? Parang ganun lang po yun, mga kabida. See? Malay natin. Baka mapahiya po itong si Attorney Kapunan. Okay? Pagdating ho sa plenary po, Okay? Hindi po makuha po mga kabida ng pro-impeachment congressman yung numbers para maiakyat po yung impeachment mga kabida doon ho sa Senado, anong mangyayari po sa decision po at prediction ni Attorney Kapunan, mga kabida, di ba? Baka mapahiya po siya doon. Alright? Eto, tuloy po tayo. Panghuli na po ito. Impeachment is constitutional, but it is also political. That is not a weakness of the system. That is how the system was designed. In the Senate, conviction requires the required number of votes. Evidence matters, but votes decide. Senators may be influenced by law, politics, public statements, alliances, institutional interest, and historical consequences, mga kabida. No lawyer can honestly say that conviction is 100% certain in a process where the final result depends on political votes. Yung impeachment po ay hindi po ito purely legal, mga kabida. Isa po itong political exercise. Kaya nga, marami hong nagsasabi na ang magiging desisyon po ng impeachment court, mga kabida, ay posible hong ma-influence hindi po sa ebidensya kundi sa mga external factors. Ano yung mga external factors po, mga kabida? Unang-una po, itong sinabi po ni Attorney Vista ho dito, influenced by politics, public sentiments, alliances, institutional interest, and historical consequences. Hindi lang po by law.
Okay? Yung mga inilatag po ni Attorney Vista, ang tawag po doon mga external factors po yun, ano? Na maaari hong maka-influence dito ho sa mga judges na magdidesisyon po dito ho sa kaso po ni Sara Duterte po, ano, mga kabida, no? Para bang lumabas dito mga kabida na alam na po ni Attorney Kapunan, ano, yung magiging desisyon po ng mga senador. Okay, kaya nasabi ho niya mga kabida na 100% sigurado daw na makukonvict ito kung si Sara Duterte po, ano? Iba naman po yung pananaw po ng ilan, ano, mga kabida. Okay? Yung pananaw po ng ilang mga political analysts, ma-acquit si Sara Duterte because of alliances and because of possible backlash, ano, mga kabida. Okay? Pero si Attorney Kapunan, yung kanyang pinagbatayan po is yung ebidensya na inilatag po doon ho sa House. Okay? Mga kabida. Wala pa pong ebidensyang ilalatag po o inilatag po itong si Vice President Sara Duterte. Pero sabi po ni Attorney Kapunan, 100% na po siya, no, na sigurado na makukonvict si Sara Duterte, mga kabida. No po. Well, sa kanya yon, ano, decision po niya yon, prediction niya po yon, ano, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida, dito po sa prediction po ni Attorney Lorna Kapunan sa kapalaran po ni Sara Duterte, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyo lahat.